Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo sama-sama magpurit magpasalamat sa Diyos. Ngayon tayo kanyang tinitipon sa unang unang Sabado ng buwang ito sa panahon ng Kwaresma. Hingin natin ang tulong na mahal na Ina upang tayo patuloy na magkamit ng kababaan ng kalooban sa ating paghahanda sa Pasko ng pagkabuhay. Upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyong aming kalooban upang lagi naming pagukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan at sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa Kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, ayon sa utos ng poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan
buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ang buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin, huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Ang salita ng Diyos, kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil, kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Sabi po ng isang manunulat, ang salitang pag-ibig o love, ang most corrupt word sa mundo. Kung bakit? Ay sapagkat nagagamit ang salitang pag-ibig hindi sa kanyang tunay na kahulugan, kung hindi ayon sa kahulugan at kagustuhan ng tao lamang. Kaya nga ang tao pwedeng magsalita ng tungkol sa pag-ibig, pero hindi naman niya tunay na isinasabuhay ang kahulugan ng pag-ibig. Meron pong 4 na salitang Griego na naglalarawan ng salitang pag-ibig o love. Ang una ay storge, na ang ibig sabihin, ito yung pag-ibig na nararamdaman ng isang tao sa kaniyang pamilya. Yung pag-ibig ng mag-asawa, yung pag-ibig ng magulang sa anak, ng anak sa magulang, at sa kanilang mga may kaugnayan sa pamilya. O pwede ding salitang eros, na ang ibig sabihin ay ang pag-ibig na nararamdaman ng isang lalaki
sa kaniyang nililiyag. Kaya nga kumisan ang salitang eros ay nagdadala sa salitang wikang banyaga na lust. Kaya nga may tinatawag na erotic love. O pwede din ang gamiting salita ay filial. Sabi ng mga dalubhasa, ito na marahil ang pinakamagandang uri ng pag-ibig dahil ito'y nangangahulugan ng kabutihan, kindness, warmness. Ito yung karaniwang ipinapakita natin sa ating pakikipagkapwa-tao. Pero may pang-apat po. Ito yung larawan ng pag-ibig ng Diyos. Ito yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang salitang agape. Ang agape ay nangangahulugan na ikaw ay magmamahal sa kabila ng lahat. Despite, in spite of, sa kabila ng ikaw ay nasasaktan, sa kabila ng ikaw ay nahihirapan, sa kabila ng ikaw ay iniiwanan, sa kabila ng ikaw ay itinatakwil, ikaw ay patuloy na magmamahal. Ito ang pag-ibig na ipinakita ng Diyos. Si Jesus mismo ay nakaranas nito. Siya ay iniwanan, siya ay pinagtaksilan, siya ay ipinagkanulo, siya'y hinatulan, siya'y ipinako sa krus kahit walang kasalanan, pero patuloy na nagmamahal. Kaya nga, sa unang bahagi ng Ebanghelyo, ito yung sinasabi ni Jesus, ibigin mo ang iyong kaaway. Hindi ito katulad ng pag-ibig na hinihingi ng mundo, na karaniwang isinasabuhay ng mga Hudiyo. Iniibig ay ang mga kaibigan. Iniibig lamang ay ang mga minamahal. Iniibig lamang ay ang makagaganti sa pag-ibig. Pero para sa Diyos, para kay Jesus, ang pag-ibig ay ang pagmamahal na walang iniintay na kapalit. Ang pag-ibig ay pagmamahal na kahit ikaw ay nagdurusa, kahit ikay nahihirapan. Siguro ito po'y nararanasan ng mga magulang mismo. Kung paanong sila'y nagsisikap na mahalin ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak lalo na. Kaya kahit nahihirapan, sila'y patuloy na nagpupunyagi, sila'y patuloy na nagsisikap. Ang tawag dito ng mga mangingibig, torpeng pag-ibig. Dahil ikaw na'y niloloko, ikay patuloy pa ring magmamahal. Kaya yung iba, hindi humatake ang ganitong uri ng pag-ibig. Ang solusyon, maghihiwalay. Ang solusyon, maghahanap ng iba. Pero, magandang pagnilayan, kapag pumapasok sa relasyon, lalo tigit sa buhay may asawa, ang tinutularan dapat ay ang pag-ibig ng Diyos, agape. Handa na batahin ng anuman alang-alang sa minamahal. At ang pagmamahal ay hindi one-sided. Sabi ng isang banal, ang pag-ibig ay dapat nagbubunga ng pag-ibig. Mas maganda na ang pag-ibig ay tinutugunan din ng pag-ibig. Doon tayo nagiging ganap. At yun ang sabi ni Jesus sa huling bahagi, maging ganap katulad ng ating amang nasa langit. Alam po natin, mahirap maging perfect. At kailanman hindi tayo magiging perfecto dahil tayo may kakulangan bilang tao, dahil tayo may kahinaan bilang tao. Pero magandang tingnan muli ang salitang perfection o perfect sa wikang Griego. Ang ginamit na salita ay telios mula sa noun form na telos. Pag sinabing telos, aim and purpose. Ibig sabihin lang, magandang pagnilayan. Bakit ka nasa mundo? Hindi lamang para magpakasaya. Isang dahilan kung bakit ka nilikha ng Diyos, ayon na rin sa katisismo ng simbahan, is to love, para magmahal. Yun ang isang dahilan
kung bakit ka nilikha ng Diyos. Magmamahal. At pag sinabing magmamahal, hindi lamang ayon sa iyong kagustuhan, hindi lamang ayon sa iyong kahulugan, kung hindi lalo tigit sa kagustuhan at kahulugan ng Diyos. Ano po yun? Yung pang-apat na uri ng pag-ibig, agape, patuloy na magmamahal sa kabila ng lahat, patuloy na iibig kahit nasasaktan, kahit iniiwanan, kahit itinatakwil, kahit nakakaranas ng iba't ibang dalahin, patuloy na magmamahal dahil ang Diyos natin ganoon magmahal. Magsitayo na po tayo. Mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa pagpatawad na Ama na ang habag sa atin ay walang hanggan at walang katapusan. Ang tugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging buhay na halimbawa ng pagpapatawad at habag na ipinakita ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang kaawaan ang mga taong nakasakit, nakapinsala o nagdulot ng mga paghihirap sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit, matatanda at mga pinabayaan, naway ating maipadama ang ating pagmamahal at habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway biyayaan at gantimpalaan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at mahabaging Ama, pinasasalamatan ka namin sa pagpapatawad na inihandog mo sa pamamagitan ng iyong anak. Tulungan mo kaming ipahayag sa iba ang iyong pagpapatawad. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Maaari na po tayong humanay, yung mga magsisipag-alay. Magsitayo na po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa kapagpapatawad ng mga kasalanan at magpagindapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagkabakasakali mo kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kaniyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang ikanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kapuong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay, kadakilaan, hinadakila ng lahat, ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, nakiramay sa lahat. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gayong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa ikapagpapatawad ang mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming papat, ni Melrey na aming obispo at ng Kalaang Kaparian. Kalalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo na po ang lahat. Bilang nagkakaisang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sanayin mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Awa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong gandaang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal, upang iyong pinuspos ang lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hirang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami para sa iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na kay pamayan siya sa amin at tinakay kami mula sa dilim ng kasalanan tungo sa liwanag ng kaligtasan. Iginupo niya ang naglalayo sa amin sa isa't isa, pinagkaisa niya kami sa kanyang pagiging masunurin sa iyo ng kanyang ialay sa krus ang kanyang buhay para sa amin. Nagpapasalamat din kami para sa kaloobang Espiritu Santo na patuloy na gumagabay sa amin at nagtuturo sa amin ng daan para maging simbahan. At para sa mga bunga ng sinodo tungkol sa synodality na nagbukas sa amin sa tunay na pagbubuklod, aktibong paikisangkot at pinasiglang pag-imisyon, maraming salamat. Dinadalangin namin gawin mong matagumpay ang pagtipong sinodal ng kontinenteng Asya. Patuloy nawang pag-alab sa amin ng iyong Espiritu, ang iyong pagmamahal para sa lahat ng tao at lipi. Manatili nawang bukas ang aming mga puso at mga mata upang sundan ang daan ng iyong anak na si Jesus, na nagturo sa aming maglakbay na makakakbay bilang magkakapatid, maging kanyang katawan, kanyang simbahan, sa pamagitan din niyang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po sandali para po sa pabatid at paanyaya. Ngayong panahon ng Kwaresma, tuwing linggo sa ganap na ika-una ng hapon ay isasagawa ang daan ng krus dito sa loob ng katedral. At tuwing Biyernes naman ay sa mga kawan MSK na nasasakupan ng ating parokya sa ganap na ika-4 ng hapon. Isinasagawa din ang pabasa ng pasyon dito sa loob ng katedral tuwing Biyernes pagkatapos ng misa ng ika-5:30 ng hapon. Kaalinsabay nito ay magsisimula ang lakbay dalaw ni San Fernando sa bawat kawan MSK ng parokya bilang paghahanda sa darating na kapistahan ng ating Santo Patron. Marami pong salamat. Inaanyayahan po ang nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, mangigibang bansa at kukuha ng pagsusulit, lumapit po sa unahan para sa panalangin at pagbabasbas. Sumama na rin po ang may mga dalang religious articles para din po sa panalangin at pagbabasbas. Ang maraming pagmahal sa iyo, nagmumula ang lahat ng mabuting bagay, hinihiling namin, basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang masasa sa ilalim sa pagsusulit at sa iba't ibang pangailangan, pagkalooban sila mas mahaba, makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag ang kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay, kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kalanggaway at adikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kalangkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patagin sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa, pag-alabin sa pag-ibig, hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran din ng Diyos ang pagkapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Happy birthday po, happy anniversary. Palakpakan po natin sila. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo.
Amen. Kamusta ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.